Hello guys, so Super Bebe here again. So welcome to my channel. Another series na naman tayo ng build, which is Gunpla for budget again. This time magbi-build tayo ng MG series, which is the Force Impulse Gundam MG series. Nabili ko to sa SM around 3-4. Nakikita niyo. So yan, gagawin natin yung build na yan. Ayan. So this time itong build na to is unlike dun sa mga naunang video ko, which is the SD series. This time mas madetalye to at mas marami siyang runners. So itong build na to, actually hindi ako yung nag-build, yung misis ko nag-build, no? Kasi nga nainganyo na rin siya sa pag-Gundam kasi nakikita niya ako nagbi-build ng Gundam. So tinry niyan. So nakapag SD na siya, nakapag high grade na siya. Tapos bumili kami ng MG series kasi parang nadalian siya doon sa dalawa. So sabi ko, sige, MG series, so i-try mo. Yun, tinry nga niya. So tulad ng mga sinasabi ko dati na, lagi in-advise ko siya sa kanya na kung bubuin mo to, dapat is condition ka magbuo, tsaka willingness, kasi nga medyo mahirap siya, no? So ayun, nag-set siya ng schedule nung Friday ng gabi. So ayun, ini-start yun ng build, tapos ni-record ko naman. So if interesado ka kung ano yung build na to for Force Impulse Gundam na MG series na nakikita nyo sa mga SM, then tapos kung ano yung itsura niya after ng build, so itong video na to ay para sa iyo. So bago natin umpisahan yung video, if hindi ka pa subscribed sa channel ko, please subscribe, and also please like and share so that maraming makapanood nung ating Gundam build at matuto sila dun sa mga tips natin as well, okay? And also hit that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong Gundam build and videos as well, okay? So let's begin. Ito na yan. So yan siya guys. So around 3399. So ito siya pag natapos, no? Alright. So maganda siya pag natapos ganyan na ganyan siya. So yung iba dito, pinat ko na no? Kasi nga, masyadong mahaba, tapos may mga times na wala siya sa camera. So yun yung mga pinagkakat ko na. So ipa-fast forward natin pag-build kasi 2 days yung build nito. So makikita nyo, ang daming runners, no? Sa box. Tapos, unlike sa mga HG or sa mga SD, mas maraming kulay ito. Yung runners niya, yung mga parts niya, mas maraming kulay. May black, may blue, may red, may yellow, may white, and may gray. Okay? Yan. Siyempre, manual muna tayo. Ayan, basahin yung manual para at least makita niyo yung build, no? At makita yung mga runners na needed niya for first. So, yan. Nagkakat na siya for the build. Okay? So, ito nga pala guys, ginagamitan niya ng blade kasi yun nga, minsan pag kinat mo, minsan may pangit pang mga cut na kailangan tanggalin yung mga tira. And guys, no? So, kung makikita nyo, marami siyang kulay. Tapos, marami rin siyang maliliit na pieces. Ang size pala nito is 1/100, no? Mas malaki siya kaysa doon sa mga high grade na Gundam.
Malaking konti lang naman pero hindi naman gano'ng kalaki like perfect, grade. Ayan 'no, so ano 'to, jet 'tong inaano natin, bini-build 'no. So yun yung una niyang build, jet. Yun yung ano, yung jet niya para dun sa Gundam. Actually, itong Gundam na 'to, medyo latest na 'to 'no. Ito yung mga Gundam na nagta-transform. So, unlike nung mga luma, hindi sila nagta-transform, 'di ba? Yung mga ah ito yung Gundam na nagta-transform. Actually, may ano siya, may mga phases siya or may three transformation siya. Pero ang pinagawa ko lang dito is ano na, yung robot form na or Gundam form for display. Yan, so yun na, katawan na ang binubuo natin dito, no? So kung makikita nyo guys, no, ang dami niyang detalye, no, bago mabuo mo yung isang parts or isang face ng katawan. Kaya nga sabi ko sa kanya, if ever na magbubuo ka, dapat nasa condition ka or yung may time ka doon sa pagbuo kasi matagal siyang buuin, no? Lalo na yung mga MG at mas lalo na yung mga perfect grade. Yung mga high grade, mga isang araw lang kaya yun. Tsaka yung SD, mga isang oras lang yun eh. Pero ang maganda nito guys, ma-details to. So, wala siyang ganong sticker, no? Yung ganitong mga master grade. Mas ma-details siya kaysa doon sa high grade, lalo na sa SD. Pero meron din mga ano, master grade na hindi ma-details. Dinadaan din sa sticker. Of course, yung mga ganitong Gundam guys, meron din kayo mabibili niyan sa ano, mga fake na Gundam. Which is mas mura lang. Kasi ito, ano ito eh, 3,400 no? Kung bibiliin nyo. So, around siguro $70, no? Mga ganun. Or $60, mga ganun. So, kung doon kayo sa, ano, sa mga fake Gundam, lalo na sa Divisoria, mas makukuha nyo to mas mura siguro. Around, natin, 1,000 siguro yung ganito mga price nila. Mga fake na Gundam na ganito. Pero yun nga lang, ang ano doon, magsasuffer ka kung nyari hindi naman klase yung nakuha mo, lalo na mura. Yung ano, yung pag kino-connect mo na siya, minsan hindi tama yung mga plastic niya, no. So minsan kubit, minsan hindi mo ma-fit, no. Kaya nga ano, minsan nagbi-build ako ng ganun. So minsan mahirap kasi nga kailangan mong i-fit, kailangan mong ayusin pa, kailangan mong i-cut kasi nga
hindi siya sakto minsan yung plastic. Lalo na yung sticker. Sometimes mga printed sticker nila, no, hindi siya sakto. Yun lang yung pinagkaiba ng original sa peke. Unlike ito, ganito. Pag original kasi, wala ka nang gagawin no. More likely, ano mo na lang cut, build, tapos ano na, build, connect. Ganun lang. Tapos buo na siya. Unless kung kung ilalaban mo siya no sa mga contest. So, yun mayroon kang gagawing lining, tapos lalagyan mo marker, tapos ipe-paint mo, mga ganun ba? Tapos iba-buffing mo, no? So ito guys, di na nga need ng buffing nito kasi nga almost perfect na yung pagkakaputol niya, no? Yung mga pinagtanggalan na lang or pinagkata na lang yung inaano niya, kinakat niya para maganda tingnan, no? Isa pang advice ko sa kanya kasi nawala yung isang part, lalo na yung hand niya. Kasi yung hand niya gumagalaw Nawala, so naghanap-hanap kami. Yan sabi ko sa kanya, pag nag-cut ka, dun ka sa may box. Parang sa ganun, pag tumalsik, dun lang sa box. Yan. Kasi nga, pag nawala yung isang part, ang hirap hanapin. Tapos mapupunta sa flooring, hanapin nyo. 'Di ba? And, of course, imbis na matapos ka maaga, matatagalan ka kasi nga, hanapin mo pa yung isa part. Lalo na yung daliri. Kung naputol yung daliri, di ba basta yung daliri mo, no? Actually, itong video na to, mahaba to So, kinat ko na lang siya tsaka pinas forward para nang sa ganon, hindi siya mahaba masyado, no? Ito ano pa lang to, day 1 pa lang to. So, yan na yung nabibuild pa lang niya. Siguro hanggang madaling araw siya nito Ginagawa niya to. Tapos nung pagod na siya, sabi ko, sige, pagbabukas mo na yan, pahinga ka muna. Kasi yung pag-build ng Gundam guys, hindi mo kailangan tapusin siya ng isang araw. Lalo na kung na puyat ka, tapos pagod na pagod ka, masakit na yung likod mo. Yun, magpahinga ka rin. Tapos, kinabukasan gawin mo ulit. Hindi mo kailangan siyang, alam mo yun, tapusin kung yung katawan mo naman yung magsasuffer. Ano na to, ginawa niya to gabi. Tapos, mga madaling araw na. So, inaantok-antok na siya, no? So, mas maganda ipagpahinga mo na yung sarili mo kung ganun lang din. Eto, no, ang binibuild pa lang niya, yan, no? Katawan, ulo, no? Oh, tapos na. Tapos na yung upper part niya, no? Kasi nga, sabi ko may retransformation to Meron siyang jet form. Tapos yung katawan niya rin, yung may jet form. Pati yung paa may jet form. Kala mo, I mean, Voltes 5, parang ganun. May mga form siya, may mga jet form. So, sinusundan niya lang yung guide guys, no? Kung makikita nyo, nasa weapon na siya. Pero, ang dating niyan is, sinusundan lang niya yung nasa manual. Kung ano yung mauuna. Pero sabi sa kanya, huwag mo i-build lahat ng mga weapons, no? Kailangan lang natin yung para sa display. Kasi maraming weapons yan, guys hindi lang yung shield, hindi lang yung gun. May mga bazooka pa yata to. So sabi ko yung need lang natin sa display. Hindi mo kailangan buuin lahat or i-cut lahat ng mga weapon. So yun. Sabi ko, pagdating dyan sa shield, yun. Tinapos lang yung shield tapos nag next page na siya dun sa next build na parts. So makikita nyo guys na yung details niya, no. More on the plastic part, no. Wala siyang ganong sticker. Kasi ganun yung mga master grade. Mas ma-detailed siya compare sa mga high grade, no. So, ayan guys. So, siya,
yung misis ko, bago lang din siya dyan, no, sa pag-reveal. Pero, nag-ano lang siya SD, tapos nag-high grade, tapos ngayon, nag-master grade na siya. Pero, ganyan lang siya kadali, guys, no, buuin yung Gundam. Tapos yung tools sa ginagamit, kung makikita nyo, 3 lang, no. Isang nipper, actually, isang nipper, yung pangkat, tapos yung blade, pang tanggal ng mga ends. Tapos, actually, hindi nga siya gumamit ng tong, no. So, sabi niya, nahihirapan daw siya sa tong, kaya ginagawa niya, kinakamay niya na lang. Tapos, ginagamitan niya rin ng yung long nose na bended para ipitin yung mga connector. Yan mo, no, nasa pa lang tayo, no. Yan, laging guys, titingnan yung manual kasi pag hindi niyo tinignan yung manual, malilito kayo, no. Anyways guys, kung interested din kayo, pwede nyo rin tong build ng lang, yung chassis lang, yung loob lang niya. Merong ganun, no. Merong website na pwede kang puntahan para i-build mo lang yung pinakaloob, parang skeletal part. Yan. Pwede rin yun. If ever yung gusto mong mag-display ng, kunyari, yung laman lang niya, yung chassis lang. Pwedeng ganun. Or pwede rin yung kalahati lang nung Gundam is yung merong skin or yung labas na part, tapos yung kalahati naman is chassis lang. Pwedeng ganun. Yun yung kinagandaan ng mga master grade na Gundam kasi nga sila, ma-details, no? Unlike ng mga high grade na hindi siya ganong ma-details, tapos dinadaan lang siya sa stickers. Ayan, no, guys, no. Makikita nyo, nasa bandang paa na siya. Pati yung paa niya ma-details kasi may mga bumubukang parts to sa paa. Ganun din doon sa dibdib, meron para siyang yung tawag nito yung um, door for the pilot dun sa dibdib niya. Meron siya nabubuka. Kasi sabi niya madali lang daw. Bigyan daw siya mahirap. Sabi ko, sige, mag-build ka ng MG. Tapos yan. So trinay nga niya mag-build. Pero actually, madali lang naman mag-build no. Kung makikita mo dito, nasa paa na siya, no. So kung makikita mo, pati sa paa, yung details niya, no. Talagang meron mga small part na kinakabit pa. Hindi siya sticker, kundi plastic talaga na ikakabit mo.
Tapos yung kunyari sa paano, yung left part gagawin mo, tapos start all over ka naman para dun sa right part. Ganun yung pag-build niya. No? So ulitin mo uli yung kung ano yung ginawa mo doon sa left, ulitin mo ulit para sa right. So mostly nako-complete niya na yung runners na nauubos niya na yung mga runners. So pag ganun guys, wag naubos niya na yung runners, ibig sabihin malapit na kayo matapos. So ayan na, nakakabit na yung waist tsaka yung legs. Almost buo na nga to eh. So yan, makikita mo parang spaceship uli siya, no? Actually, itong binubuo niya ngayon, ito ay isang jet uli, no? Aside dun sa isa pang jet, yung yung jet na pumapasok sa loob ng robot or ng Gundam. Ito yung yung jet if ita-transform mo siya sa jet form pag hindi ka yung wings niya, yung jet ng wings. Yan. So, sabi ko sa inyo magpahinga muna. Yan, day 2 na tayo guys, no? So, pag hindi kaya ng day 1 guys, or kung nga, pagod na kayo, magpahinga na kayo. Tapos, pagpatuloy nyo na lang bukas. Make sure lang na itabi nyo yung mga nabuo nyo na. Lalo na kung may mga pusa kayo sa bahay, ganun. Para hindi siya magkalat-kalat. Or, kunyari, ilagay nyo na lang sa box. Para hindi magkalat-kalat, no? Actually, tapos na to eh. Ginagawa niya na lang yung yung pinaka wing part ng Gundam, yung likod. Ayan. Ito wing na to, wing yung ginagawa niya. Makikita mo ma-detail siya kasi yung wing nito tumutupi-tupi, no? So marami siyang parts na kinakabit para sa wing lang.
Yan, di ba? Nakita mo, buo na yung pinaka-spaceship niya sa likod. Yan, di ba? So, buo na yung pinaka-back wing niya. Yan. So, yan, binuo na niya yung Gundam, yung parts. Tapos, with guns and shield. Then, last part yung wing. Tapos, pumili siya kung anong forma or style ang gagayahin. Ang technique dito guys is, yung kung ano yung nasa box, yun yung gayahin niya. Para hindi kayo mahirapan mag-isip. Tapos ang ano nito guys, maganda siya i-forma kasi nga sa mga MG, kahit galaw-galawin mo to, hindi siya basta nahuhulog yung mga parts, no? So, pwede mo siyang paglaruan if ever gusto mo, no? Pwede mong galaw-galawin yung paa, yung mga kamay, nang hindi ka nag-worry na baka mahulog, baka matanggal, kasi fitted na to. Ibig sabihin, sakto lang yung mga fitted niya. Yan din yung pinagkaiba niya sa mga China or sa mga Peking Gundam, no? Kasi mga Peking Gundam, konting galaw mo lang, matatanggal na. Ito hindi. So, no need for gluing, hindi mo na kailangan i-glue kasi lahat ng parts is tighten siya, no? Hindi siya basta nahuhulog or natatanggal. Kaya tingnan mo pag ginagalaw niya, no? Hindi naman siya natatanggal. Ipoporma mo nga lang. Pero hindi ka mag-worry na baka matanggal or mahulog, di ba? So, yan. Pinoporma niya para pag nilagay dun sa glass, nakaporma na, no? So, ayan guys. So, tapos na siya, no? Yan na yung finished product ng itong Gundam na Impulse Gundam Force Impulse Gundam MG. Pinaglaruan pa niya kasi nga ano pinoporma niya. Minsan kailangan kasi yung forma niya i-balance mo rin. Kasi katulad niyan may likod siya, may pakpak, minsan mabigat, no? Unless lalagyan mo siya ng yan katulad niya stand. Pero hindi na namin nilagay kasi itatayo na lang to siya. Tapos gamitin na namin yung stand na yan sa ibang Gundam. So, yan guys. So, tapos na siya, no? So, ilalagay na natin siya dun sa display glass. So, yan. Picture time. Yan siya guys. Pag nakaporma na, no?
Yan, pag nasa glass na siya, ganyan yung forma niya. Tapos sineparate namin yung parang jet na maliit. Yan yung for transformation ng pakpak. So, ayun guys. So, yan yung ating final build for Force Impulse Gundam MG. So, yan. So, if ever na magbibuild kayo ng ganito, so, yeah, available siya sa SM, sa mga Gundam well. So, ang exact rate niya is Force Impulse Gundam, which is around 3,400 siya kung bibilhin mo. Meron din mga fake niyan. So, if you like. Tapos, ang pinaka ano nga lang pag nagbibuild ka ng mga ganitong Gundam na MG, yung maraming details is of course matagal siya, no. Ah, abutin ka ng 2 days or 3 days minsan. Tapos of course, yung alam mo yun, masakit sa katawan kasi nga yung kamay mo, yung mga daliri mo, tapos yung likod mo kung medyo nakayuko, nakabaloktot ka pag nagbi-build, ganun lang guys, no. Pero just make sure na before ka magbi-build ng Gundam is ano ka, condition ka mag-build, tapos may willing ka mag-build, tsaka ano yun, yung gusto mo talaga i-build siya, no? Kasi kung hindi, yung mga ganung part pa lang, konting parts pa lang is masusuko ka na. So, kaya yung misis ko, tinanong ko, ano, magbi-build ka pa ba na hindi? Ayaw niya na. Kasi ano, masakit sa ulo, masakit sa likod. Ganun. So, yun guys. So, again guys, kung nakaabot ka man sa last portion ng video na to, thank you very much. And also, please like and share, and also hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video. And also, please subscribe if ever, no. Again, may mga iba pa tayong mga ano dyan, Gundam, no, na i-build. So, just watch and wait for that Gundam build na ating i-upload. And also, thank you very much for watching, and see you on the next video. Bye bye for now.